Asan kaya si Mama? Tingnan mo, ang dami kong medal. Para sa'yo to. Sukli ko sa lahat ng mga sakripisyo mo sa akin. Oo anak, nakita ko nung umakyat ka sa stage. Alam mo ba, sobrang proud na proud sa'yo si Mama. Deserve mo yan kasi napakabait mong bata. Oo naman, Mama. Nakita ko kasi lahat ng mga paghihirap mo sa akin. Ngayon, ako naman ang babawi sa'yo. Maghanap ako ng magandang trabaho para mabigyan kita ng magandang buhay. Tay, ba't iniwan niyo po kagad kami ng maagap? Ang dami pa po natin pangarap, di ba? Oo nga po, Tay. Ikaw lang nagparamdam sa akin ng pagmamahal ng isang magulang. Tay, mamimiss ka namin. Kapag kumikita ko ng malaki, ako agad ang naiisip mo. Tay, naalala ko tuloy bigla. Nung narinig mo na gusto ng asawa ko ng Jollibee. Gumawa ka kagad ng paraan para makakain siya nun. Ang tagal naman niya. Nasaan na kaya siya? Lord, thank you kasi pinaranas mo sa akin kung anong pwede mangyari kapag nagloko ako sa pag-aaral. Salamat Lord, inayos mo ang magulo kong buhay. Pangako ko sa'yo, magsisikap ako lalo para kay Mama at para din sa future ko. Hindi ko nahahayaan na maulit yung panaginip ko. Mahirap palang maging mahirap. Lord, sana pag dumating yung time na magkaroon ako ng sariling pamilya, hindi na nila maranasan yung maghirap. Aalagaan at mamahalin ko si Mama. Thank you kasi nagkaroon ako ng mama na katulad niya.
Angel? Jex? Jex, buti dumating ka. Kala ko di ka nasisipot eh. Pwede ba naman yun? Buti nakita kita ulit. Akala ko, sa susunod na pagkikita natin, pari ka na eh. Yun nga rin ang akala ko eh. Marami tayong dapat pagkwentuhan. Tara, dun tayo. Maambon eh. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin na. Buti nga, pumayag ka may pagkita sa akin. Sige, unahin ko nang ipaliwanag kung bakit ako late. Nagpahatid kasi yung kapatid ko eh, si Ken. Alam mo naman yun, di ba? Maarte. Ayaw mag-commute. Mabaho daw sa jeep. Kaya, hinatid ko muna siya. Tsaka ako pumunta dito. Ikaw talaga, bunso. Ba't kasi nagpasundo ka pa sa akin? Dapat mag-commute ka na lang. Di ka ba binigyan ni mama ng pera? Binigyan ako ni mama ng pera pero ayoko mag-commute. Init-init sa jeep eh. Para saan pa ang kotse mo kung ayaw mo naman ako sunduin? Oo na. Minsan kasi, tinatamad ako sunduin ka eh. Ang tagal-tagal mo kayang mag-ayos. Teka lang, saan ka ba pupunta? Basta kuya, hayaan mo ba naman ang kapatid mo didikit sa mga mababahong boys, kadiri. Alam ko na yan. Yung mga ganyang galawan mo. Alam ko kung saan ka pupunta. Pupuntahan mo lang yung boyfriend mo eh. Diba? Magpapahatid ka dun sa may highway tapos sasakay ka ng jeep. Alam ko na yan. Nagawa mo na yan dati kasi sinundan kita. Ay naku kuya, tatanong mo pa eh, alam mo naman pala. Ay, teka, may iba tayo. Akala ko ba magpapari ka? Ba't parang di mo na yan tinuloy? Di ba pangarap mo yun? Oo, pangarap ko yun pero may mas mahalagang bagay na dapat paglaanan ko ng oras ko eh. Feeling ko mas importante yun. Baka naman dahil kay Ate Angel. Alam mo kuya, kung ano yung tinitibok ng puso mo, dapat yan ang sinusunod mo. Hindi yung second option mo lang. Kasi di ka sasayo dun eh. Sabagay, may point ka naman. Siguro, yan din ang dahilan kaya hindi ako natuloy. Noong una kasi, decided na talaga ako eh. Pero parang may pumipigil sa akin na gawin ko yung bagay na yun. Iniwan ko si Angel dati eh. Kasi akala ko sa sarili ko sigurado na ako dun. Pero nung nandun na ako sa seminaryo, palagi siyang nasa isip ko. Araw-araw. Lalong-lalo na pag matutulog ako. Siya yung napapanaginipan ko. Kaya pinagdasal ko na lang na siguro yun na lang ang pipiliin ko. Maintindihan naman siguro ni Lord yun. Tama yan kuya. Katulad kasi sabi ko kanina. Di ba sabi ko sa'yo, sundin mo yung tinitibok ng puso mo. Tsaka, mabait naman si Ate Angel eh. Boto ako para sa inyo. Thank you, Bunso ah. Dahil sa'yo, sigurado na ako ngayon sa nararamdaman ko. Tama yan kuya. Masaya ako para sa'yo. Tsaka kay Ate Angel. Ay, wait lang nga kuya. Nililibang mo naman ako masyado eh. Inaantay na ako ng boyfriend ko. Tara na nga. Sige na nga. Okay lang. Si Ken lang naman pala eh. Akala ko ibang babae na. Kung hindi, malalagot ka talaga sa akin. Pwede ba naman yun? Kilala mo naman ako eh. Oo nga pala. Matagal ko nang gustong itanong sa'yo to eh. Bakit nga ba hindi natuloy yung pagpapari mo? Diba, nung unang pag-uusap natin, sabi ko, sigurado na ako sa nararamdaman ko. Sigurado na ako sa gusto ko. Pero, nung nandun na ako sa seminaryo,
ikaw yung palaging nasa isip ko. Pati sa pagtulog ko, andun ka. Kaya, pinagdasal ko na lang kay Lord na sana maintindihan niya yung desisyon ko. Siguro naman, alam mo na, Angel, kung bakit ako nandito. Eh, ayoko. Di ko alam. Gusto ko sabihin mo sa akin. Ikaw ang dahilan, Angel. Ikaw ang dahilan bakit hindi ko tinuloy ang pagpapari ko. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita, Angel. Sure ka na ba dyan? Baka mamaya, pagkalipas ng ilang taon, magbago na naman yung isip mo. Hindi na, Angel. Sigurado na ako sa sarili ko na mahal na mahal kita. Talaga ba, Jex? Mahal na mahal din kita. Oo nga pala, sakto. Okay na tayo, ha? Gusto na rin kasi kita ipakilala kay mama, eh. Sigurado ka na ba dyan? Baka mamaya, pagalitan ka ng mama mo pag nalaman na may boyfriend ka. Hindi, ah. Nakapagtapos na ako ng pag-aaral, eh. Kaya pwede na ako mag-boyfriend. Tsaka, oo nga pala. May isa pa akong request. Okay lang ba? Kasi gusto kitang isama sa reunion namin magkakaibigan. Sure, why not? Basta ikaw. Kailan ba yan? Bukas sana ng gabi. Ipapakita ko lang sa kanila na hindi na ako magsasana all sa mga love life nila. Ikaw talaga. Nainggit ka pa. Tara na. Ihatid na kita, baka pagalitan ka pa ng mama mo. Magkita na lang tayo bukas. Sige.